Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman kay Melvs Castle. So meron itong pamagat na National Security, bobombahin lang China pag may namatay na PCG personnel o sundalo babala sa China. Kasi yun naman talaga yung gagawin ng Pilipinas, men, di ba? Nakala kasi ng China na kapag meron tayong mga Typhoon missile dito, nakikipagkaibigan tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa Amerika, is war na agad yung habol natin sa kanila. Anak ng teteng, di ba? Mangyayari lang naman yun if ever na meron ngang madido sa atin. Kasi syempre, naghahabol din tayo ng Mutual Defense Treaty. So yun, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga ka-IC, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng video ito, National Security, bubombahin lang China pag may namatay na PCG personnel o sundalo babala sa China. So again, Melvs Castle, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Takot ng China. May missile naman sila. Dami nga. Let's start zero. Bakit kaya natatakot ng China? May missile naman sila. Dami nga nilang mga warships. Tapos yung simpleng missile lang ng US Army talagang gustong-gusto nang alisin. Siguro totoo talaga yung balita dati. Mas madami pa yung fake na missile nila kaysa sa totoo. Naalala nyo ba yun? Sabi, for display lang talaga ang mga missile ng China. Yang mga Actually, possible din yan, ha. Possible din yan talaga na for display lang yung siguro may mga real na mga missile na meron ang China, pero hindi natin alam kung ano yung quality nila kasi kita nyo naman, men. 'Di ba? Sobrang yung Typhoon missile pa nga lang iniiyak ka na nila eh. Tapos sila may mga nuclear pa man din sila, pero bakit ganyan sila katakot, 'di ba? missile na yan, hindi yan sumasabog. Mga peke. Pinalagan kasi ng National Security Spokesperson Jonathan Malaya ang panibagong kasinungalingan ng Chinese. Walang pangako ang Pilipinas sa inyo na aalisin namin yan. At huwag kayong matakot, China. Hindi naman namin Tama. papasabugin mga barko nyo eh. Sabi nga ni spokesperson Malaya. Ito din yung hindi magets ng China. Ano sila, men eh? Like gusto nila na ipagpilitan na nangangako daw tayo or parang i-ano daw natin na i-withdraw daw natin after ng exercises yung mga Typhoon missile. Like, ano ba yung, ano men, ano ba yung, may responsibilidad ba tayo para sa kanila? Sino ba sila? Ha? Ano ba to? Luzon, Visayas, Mindanao, China ba yung Pilipinas? Hindi naman. Tatlo lang naman yung Pilipinas. Nahahati lang naman sa tatlo. Pero na siguro kung Luzon, China, Visayas, Mindanao, yun, pwede sila makialam dun. 'Di ba? Pero Luzon, Visayas, Mindanao lang eh. Pakialamero tong Chinang to ah. Kaya dati noong balikatan exercises, ibang usapan daw pag may namatay dyan sa West Philippine Sea. Doon Tama. nang gagamitin ang Typhoon missile para bombahin ang barkong may kasalanan. Itigil na raw ng China ang pagkomento sa pagpapalakas ng war attack ng AF. Sila nga maraming Tama. mga missile eh. Wala naman tayong pake, diba? We also believe that Tama. Tama. 'Di ba? Ang lakas makialam sa ano eh, pagpapalakas ng bansa eh. Sila nga sobrang lakas na nila eh. Hindi naman natin pinapakialaman. 'Di ba? Or siguro dito nagagalit yung China kasi sobrang lakas na nila pero hindi pa rin natin pinapansin, ano. I think napipikon sila na may goodness. Pinakamalakas tayo sa mundo tapos yung Pilipinas na 'tong maliit lang naman 'tong bansang 'to, hindi natatakot sa atin 'to. Parang I think doon sila napipikon eh. Eh di mapikon sila, 'di ba? Atakihin sila sa gigil. Atakihin sila sa pikon. PRC as a sovereign state has also this opportunity or responsibility to also improve their defense capabilities. So we feel that it is deceptive on the part of the People's Republic of China to comment on our right to improve our defense capabilities Tama. and position while they continue to improve their offensive capabilities. Sa gitna ng panawagan ng China, Tama. Hindi nga nila mapasunod yung Taiwan eh, na feeling nila part sa kanila yung Taiwan eh. Tayo pa kaya Pilipinas sa sobrang layo natin. Tsaka may sarili tayong pamumuno dito sa Pilipinas. Tapos bigla silang mangingialam. Foreign Ministry, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagsasanay ng militar sa pagpapasabog sa naturang missile. It would take more than just their presence here before it gets to the point of being operational. There will have to be guidance from national command authorities, which is actually beyond the current
the reason why the MRC or the typhoon is here. Chinese Foreign Ministry hindi na rin natutuwa sa India. Bukod sa pagbatikos kay President Trump na bagong may missile deployment sa Pilipinas, inalmahan rin ng China si Prime Minister Modi dahil sa pagbebenta ng India Check ko, minamaliit or kinakana din nila yung India. Minamaliit nilang yung India. Sobrang lakas din ng India, men. Diba? I think may nuclear bombs din sila eh. ng short-range ballistic missile sa Philippine Army. Imbis raw na nagko-contribute ang India at US sa global peace and stability, tila inuudyukan pa ang Pilipinas na sige lumaban kayo sa China. Bakit China? Totoo naman na. Sasakupin nyo ang West Philippine Sea. Sadyang tinutulungan lang kaming lumakas sa aming depensa nang hindi nyo samantalahin ang aming kahinaan. 关系开展合作。 No one should make China an issue in the relations and coordination between countries. Grabe, naiinis na talaga ako sa mga ganitong statement ng China, men. Paulit-ulit kasi. 不要拿中方说事儿， Tsaka 更不能 walang 借机 basihan 鼓 na 动集团政治 or 和 seek 阵营 instigate 对抗。 bloc politics and 亚太地区是 confrontation. 和 The 平 Asia 发展的高地， Pacific is 不 stellar 是地缘 example 博 of 弈的 peace 棋 and 局。 development, not an 拼凑 arena. 封闭排他的小圈。 Ganging up from exclusive groupings and engaging a bloc in politics confrontation will not bring about security. Talaga ba? Or sadyang ano lang kayo, na-alarma lang kayo? Kasi yung Pilipinas is mga malalakas na bansa yung kumakampi. Kasi tama nga naman, min, ano namang silbi ng malakas na bansa na China kung yung kalaban nila is marami din, tapos yung iba pa doon is malalakas din na bansa na kaya ding makipag one-on-one sa kanila. 'Di ba? Yung Amerika, kaya naman silang i-one-on-one eh. I think yung India medyo, ewan ko kung kaya ba ng India i-one-on-one yung China. Pero I think kaya. 'Di ba? Yung Japan, medyo. Yung Germany, medyo din. Yung Taiwan, medyo malabo siya. Pero, for example, Taiwan, South Korea, Japan, Pilipinas, I think kaya. 4-in-1, something like that. 'Di ba? 搞集团政治和阵营对抗，不会带来安全，不利于亚太和世界的和平与稳定。 Umaasa ang Chinese Foreign Ministry na sana hindi daw pinagtutulungan ang Chinese government. Sana hindi daw tinatarget ang China sa posibleng giyera. Well, kung gahaman kayo, edi wag na kayong umasa na hindi kayo pagtutulungan Kasi hindi pwede yan sa buong mundo, min. Hindi daw arena ang South China Sea at Asia Pacific para sa digmaan. Para daw to sa kapayapaan. 间发展关系 Hindi naman pala arena eh, pero bakit pilit yung inaangkid yung napakalaking dagat na yan na malayo naman na sa lupa niyo? 开展合作，不应该针对第三方或者是损害第三方的利益，应该有利于促进地区和平、稳定与繁荣。亚太地区不是地缘博弈的竞技场，拼凑、封闭、排他的小圈子，搞集团政治和阵营对抗，不会带来安全，不利于亚太和世界的和平与稳定。 Nahihibang na ang China lakas tumutol at tama. mambatikos pero sila talaga yung banta sa seguridad. Kayo, Tama. ano masasabi nyo dito? I-komento sa baba. Tama. Lakas talaga ng trip ng bansang yan. So, yun lang naman mga kanoises. So, kita nyo naman yun. Again, ang video yun ay mula kay Melvs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin Melvs Castle. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Medyo, talaga, na-triggered pala. Na-trigger yung China kasi syempre, India tapos Amerika, 'di ba, nag-uusap, 'di ba, na parang pinapaboran pa daw or yung sa tingin kasi ng China tino-tolerate daw. So nakakatawa lang ding isipin na yung China is hindi nila nagigets kung bakit ganito yung mga nangyayari, 'di ba? Madali lang sabihin pa sa kanila na parang tawag diyan, India, US, wag kayong mang-tolerate or wag niyo ginaganyan, wag niyo gatungan or whatsoever. Ang tanong, ginagatungan ba talaga kami or kayo talaga yung problema? 'Di ba? Sana dito pa lang makasense na yung China 'di ba? Sana dito pa lang makasense na yung China na my goodness, mali pala siguro talaga yung ginagawa natin kasi lahat ng bansa hindi nila tayo pinapaboran 'di ba? Dapat doon ba lang nagigets na nila? 'Di ba? Wag na nilang ipilit. Ang kulang lang talaga dito sa China, men, since napasubo na kasi sila. Huwag nilang lunukin yung pride nila. 'Di ba? Tanggap-tanggap din paminsan-minsan ng pagkatalo. Hindi naman porket maliit ng bansa yung Pilipinas is ikakasakit na ng ego nyo yun. 'Di
'di ba? Kasi kung if ever isusuko na talaga ng China yung West Philippine Sea, hindi na nila aagawin. Hindi naman kami mga Pilipino yung tipo na imamak namin kayo na, "Boo! Napakalaking bansa niyo, pero nakuha pa rin namin yung West Philippine Sea." Hindi naman kami gano'n. Sa halip, papalakpak pa kami, 'di ba? Papalakpak pa kami, magpapasalamat pa kami sa inyo na, "Thank you China." 'Di ba? At nahimasmasan din kayo. So sana matapos na dito yung, initan natin, bangayan natin. Gano'n lang naman yung Pilipinas, napaka-friendly kaya ng mga Pilipino. Yung mga Chinese national niyo nga kapagka pumupunta dito sa bansa, hindi naman namin inaaway, 'di ba? Wini-welcome pa namin yung mga turistang Chinese, 'di ba? Ano lang talaga, yung pride lang talaga nila yung problema, eh. So sana magising sila diyan, ano. So yun lang naman. So kayo na masasabi niyo do'n, comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melbs Castle, Philippinoise. Like, comment, share, subscribe. Philippinoise.